Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at magtataro tayo. Ayan. At ang topic natin ngayon, ano ang sikreto na dapat mong malaman sa iyong mga kaaway? At mga bang mga sikreto na mga yan, maaaring ikaw ay pinagpaplanuhan, na ikaw ay isasaktan o kung ano man. Ano nga ba ang mga sikreto na malalaman mo about sa mga kaaway mo? Yan. Ano nga ba itong mga sikreto na ito? Kasi yung mga ano natin, para may babala tayo sa mga ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Ano nga ba ang sikreto? Yan. Ito mga kapatid, ang sikreto na ito ay malalaman mo kung ano nga ba ang mga pinaplano nila. Kasi ikaw dito mga kapatid ay magaling ka makiramdam. Alam na alam mo kung ano yung mga plano ng mga taong ito. At may idea ka na kung sino at kung sinong mga tao itong nagbabalak sa inyo, at may mga malalaman mo rin ang mga sikreto na ito, o maaaring isa sa mga nagpaplano sa inyo ay makukonsensya siguro, lalo't lalo na wala ka namang ginawang kasalanan sa kanila, sa iyong mga kaaway. Kaya may isa diyan na napagsabihan nila ng kanilang mga plano na hindi siya sang-ayon, siguro nakukonsensya ito, hindi ito makatulog. Kaya ito mga kapatid, magtatapat itong tao na ito sa inyo. Yan. Tapos magkakaroon ka ulit ng idea kung na sila yung mga taong na nagbabalak sa iyo. Yan. Ito yung mga sikreto na hindi mo pa alam. Ito talaga ang sikreto na gusto mong malaman sa iyong mga kaaway, na gusto talaga nila nahihilain ka pababa. Ayaw kanilang nakikitang umangat, ayaw kanilang nakikitang masaya, ayaw kanilang nakikitang maraming kaibigan, ayaw nilang nakikitang nirerespeto ka ng iba, ayaw nilang nakikitang mga kapatid, ayaw nilang nakikitang marami kang kaibigan. Kaya ang na ito, ang mga sikreto nila laban sa iyo ay paninira, gagawan ka ng mga hindi magandang kwento o kung ano man na mga hindi naman totoo. Yan, para makumbinsi nila yung mga ibang taong malapit sa iyo para ikaw ay iwasan. Ganito yung pamamaraan ng mga ganito yung mga sikreto na gusto mong malaman sa iyong mga kaaway. Kasi itong mga ito, tahimik lang ito kung manira mga kapatid, tahimik lang yung mga taong ito. Yan. Itong mga tao na ito ay mahirap may mga tao talaga pag hindi ka marunong kumilatis ng ng tao, ay mahihirapan ka, kasi yung mga taong ito ay magaling ito magtago ng sa kanilang maskara. Yan. Yan, kahit darating ang araw mga kapatid, at malalaman mo yung mga sikreto na ito, at ikaw ay nagpapasalamat, at magiging okay din yung mga na ito, yung mga ginawa sa iyo, yung mga sikreto na ito malalaman mo. Hindi mo naman sila papatulan, hinahayaan mo na lang, pinagpasa Diyos mo na lang siguro, ikaw na lang mismo ang umiiwas sa kanila para hindi na lumaki yung gulo. Yan, kasi itong mga tao na ito ay talagang ito mga kapatid, yung taong ito ay naiinis, nagagalit, at hindi nila alam kung
ano ang dapat gawin sa inyo. Kaya hindi kanila kayang siguro saktan ng physical, kahit nga sa spiritual ginawan ka man ay hindi kanila kayang mapabagsak. Kaya itong mga ito nagpaplano ito sang sila lang ang nagpaplano kung paano kanila pabagsakin, kung ano yung gagawin nilang hindi maganda sa iyo. Yan. At darating ang araw, magiging okay din itong lahat. At ano mga kapatid, matitigil na rin siguro ito. Kasi kahit anong ano nila ay wala naman silang nakikita na mali sa inyo. Yan. Family. Ito. Ang sikreto naman nito mga kaaway mo na kayong mga papamilya, kayong mga magkakamag-anak, kayo mga kapitbahay, kayo yung mga nasa loob ng bahay ay pag-awayin kayo. Yan, itong family. Pag-awayin kayo. Ito yung mga sikreto na gusto mong malaman at malalaman mo kung sino yung nagpapaaway sa inyo dito. Bandang huli malalaman mo kung sino yung nagpapaaway kasi ganito yan. Sasabihan yung isang kapamilya mo na ganito na pangit, tapos sasabihan na naman ikaw na pangit, di mag-aaway kayo. Ganon yung sikreto nila, pag-aawayin kayong magpapamilya para para hindi na kayo magpapansinan, wala nang pagtutulungan na mangyayari, wala nang pagkakaisa, magkakanya-kanya na lang. Ganon yung mga pamamaraan ng iyong mga kaaway. Ito yung mga sikreto na gusto nilang sa iyo. Pag-aawayin kayo ng inyong mga pamilya. Ganon. May mga taong ganun mga kapatid. Kaya yung mga ganyang tao, unawain na lang ninyo. Yan. Hayaan mo sila. Yung mga taong mga ganyan ay hindi masaya sa buhay nila yan. Kaya ganyan yung mga ginagawa nila sa kanilang kapwa. Yan. Robbery. Yan. Itong nagnakaw sa inyo, itong robbery na ito, malalaman ninyo ito bandang balang araw kung sino yung nagnakaw ng iyong mga alahas, pera, papeles o kung ano man. Malalaman ninyo ito o maaaring meron kayong ebidensya. Maaaring hagip ito sa CCTV, maaaring merong naging testigo yan sa pagnanakaw, merong nahuli ninyo sa akto na nagnanakaw ng anumang uri ng gamit, mapapera man yan, alahas o kung ano man. At malalaman mo ang iyong hinala na sila yung kumuha sa iyong mga gamit. Ayan. Ito. Kaya mag-ingat ka sa iyong mga kaaway. Mayroon din ako nakikita dito na may mga gamit na sa iyo na kukunin. Yung mga gamit na kukunin o kung ano man yung mga mahalagang bagay na laban sa iyo, kukunin nila yun at gagawin nilang panlaban sa iyo. Kaya mag-ingat ka. Yan yung mga sikreto na malalaman mo mga kapatid. Kaya mag-ingat ka sa yung nakapaligid sa mga sa mga nanakawan. Darating ang araw, malalaman at mahuhuli ninyo kung sino yung nagnakaw ng mga kagamitan ninyo o kung ano man. Yan. May ebidensya na kayo. Alam ninyo kung ano nga ang sikreto ng mga taong ito, pero yung mga taong itong nasa paligid ninyo, yan, maaring pinagpaplanuhan, maaring pinagkakaisahan kayo ng mga taong ito kung paano kanila mapabagsak. Pero malabong mangyayari ito mga kapatid, kasi kung kayo ay nasa tama at malinis ang yung intensyon, hindi kayo mapapabagsak ng mga taong gumagawa ng masama sa inyo. Darating ang araw at malalaman at lalabas ang katotohanan kung ano talaga ang totoong nangyari. Yan. May ebidensya ka na dito na kahit ikaw ay nakaramdam ka na yung mga sekreto ng mga kaaway mo, alam mo na ito, pero pinagwawalang bahala mo lang, pinagpapasa Diyos mo lang, kasi pag pinatulan mo ito ay wala ka namang mapapala. May ebidensya ka na dito mga kapatid. Yan, may patunay ka na yan yung mga ginagawa nila, paninira, pinag-aaway-away kayo. Ganun kasi mga kapatid, para sa susunod na pag kayo ay nagkakagulo na, kasi ganito ang atake ng mga yan. Pag ito ay pinag-aaway-away kayo, kasi ang mga magpapamilya kasi mga kapatid, ang magpapamilya kasi nagtutulungan yan. Ang target niyan, pag-aawayin kayo. Pag kayo ay nag-aaway-away, doon na magsisimula, magkakanya-kanya na kayo, doon kanila aatakihin.
sa pamamaraan na iyon. Yun. Nasa sa pamilya naman yun kung maniniwala sila sa sabi-sabi ng mga tao sa paligid nila, nasa sa kanila na yun. Basta ang sa akin, yun lang yung mga plano ng mga kaaway mo. Pag yun mga kapatid, at natigil dahil may pumunta dito sa bahay. Yan. Ganyan yung pamamaraan nila para kung sakaling hindi ka nakakampihan ng iyong mga kamag-anak o kung ano man, madali ka na nilang maaatake. Ganun ang mga ang maganda ang kanilang ginagawa. Yan, para ma-brainwash yung mga pamilya mo, ma-brainwash yung mga kamag-anak mo, masiraan yung ano mo para madali ka na nilang atakihin. Tapos wala nang tutulong sa iyo. Ganyan katalino ang iyong mga kaaway. Ganyan. Kaya nasa pamilya mo na rin yung kung maniniwala sila o hindi, bahala sila. Importante wala kang ginagawang mali sa kanila. Yan. Yung katotohanan dyan mga kapatid. Yan. Darating ang araw mga kapatid, ang mga sekreto na ito na hindi mo na alam, matitigil ito mga kapatid. Pag hindi sila tumigil sa ginawa nilang hindi mabuti sa iyo at nalaman mo ito at sila ay inireklamo mo, mababaliktad sila sa sitwasyon na ito mga kapatid. Kung ano yung mga pinaplano sa iyo, babalik sa kanila yung ginawa nila sa iyo. Yan, magbabaliktad ito. Maaring sila pa ang maaring sila pa yung ano dito, yung mababaliktad. Yan, pag yan ay hindi nila tinigil yung mga hindi mabuti, kasi mga paninirang puri akong nakikita dito, mga paninira na hindi maganda, kung ano man. Yun yung mga sikreto ng mga taong iyan na malalaman mo. Yan. Mga kapatid. Ang gusto kasi nila mga kapatid, ang sikreto ng mga ito, na ikaw ay siraan sa mga nasa paligid mo, sa mga tao man, kung sino yung mga nakakasalamuha mo, nakakahalubilo, o mga tao malapit sa iyo. Pag ikaw ay nakakarinig ng mga negatibong salita about sa sa mga sinasabi, ikaw ay dadamdamin mo ito. Yan yung gusto nila, dadamdamin mo ito, mai stress ka hanggang sa ikaw ay magkasakit kasi dinadamdam mo yung mga naririnig mo. Ang ma-advise ko lang sa iyo, itsapwera ninyo yan. Mamuhay ka ng tahimik, mamuhay ka ng na wala kang inaapakang tao. Hayaan mo sila, darating ang araw ay magsasawa din yung mga yan. Sila mismo ang lalayo sa iyo. Yan, kung may mga taong naninira sa iyo at alam mong hindi maganda ang pakikitungo sa iyo, putulin mo na ang inyong ugnayan sa mga taong iyan dahil hindi yan nakakatulong sa iyong pag-angat. Yan. Putulin mo. Ganun lang dapat. Ganun lang kasimple mga kapatid. Kasi kung patuloy mong ipiplease ang sarili mo dyan sa mga taong yan, wala. Nagmumukha kang kawawa. Tatawanan ka. Kaya magsumikap tayo. Hindi naman tayo nabubuhay para sa kanila, para sa sarili natin at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin. Ganun dapat. Mga kapatid. Ito. Ang gusto kasi nila na gagawan ka ng masama, na ikaw ay makulong, na makukulong. May dito na ikaw ay pagkakaisahan, gagawan ka ng hindi naman siguro totoo, parang lang dito mga kapatid, yung gagawan ka ng hindi maganda, parang pagbibintangan ka na ikaw ang may gawa ngunit hindi naman totoo. Ito yung nila, ito yung pamamaraan ng mga kaaway mo. Yan, na ikaw ay makulong. Maaring meron dito na gusto lang nila na magkulong ka sa bahay, ayaw nilang makitang lumalabas ka, diyan ka lang sa bahay yun, nakapirmis lang. Kasi pag nakikita ka ng mga taong mga kaaway mo na ito, nababad trip ito, galit na galit, gustong manakit. Ayan, itong mga taong ito. Kaya ang gusto talaga nito na ikaw ipabagsakin, gagawan ka ng hindi maganda na hindi mo naman ginawa para ikaw ay makulong dito. Maraming maraming nangyari diyan mga kapatid. Hindi lahat ng nakakulong ay kriminal. Kalimitan diyan ay napagbintangan. Yan. Yan ang katotohanan diyan. Ito yung gusto nila, na pabagsakin ka. Pero pag ito ay may mga sikreto ka rin na laban sa kanila at ikaw ay kumanta dito, baka sila ang makulong dito. Kasi may mga tao dito na ikaw ay pinapamukhang masama para yung mga taong may atraso din o nagtatago din sa kanila matakpan ang kanilang tinatagong baho. Pero pag ito ay maaring ikinanta mo ito o di kaya isinumbong mo rin ang kanilang mga sikreto na mga ito, mababaliktad ito. Sila ang maiimbestigahan dito o kung ano man.
Sila ang kawawa dito bandang huli pag hindi ito tumigil. Kasi ito mga to, nagpaplano itong mga ito dahil may mga sikreto ito na takot mabunyag. Kaya ito yung nagpaplano. Kaya kung alam mo ang mga sikreto na ito at isinabi mo ang katotohanan, mababaliktad ito. Itong confinement na ito. Yan. Kasi alam nila, hindi kanila mga kapatid, hindi kanila mahahawakan sa liig, hindi kanila mamamanipula, hindi kanila maano sa utos mo, hindi kanila mapapasunod. Kaya ganyan ang mga tao. Ito yung mga plano nila na maaksidente ka. Kaya mag-ingat-ingat po mga kapatid, lalong lalo na sa mga nagbabiyahe dyan sa mga motor o kung ano man, dahil baka kayo ay maaksidente bago kayo umalis o kung saan man kayo paroroon. Bago kayo lumakad o magbumiyahe ay i-check ninyo ang inyong mga gulong, ang inyong mga sasakyan, ang mga preno niyan, kung i-check ninyo mga kapatid para makaiwas kayo sa aksidente. Ganon, iwasan ninyo. At bago kayo umalis o bumiyahe kayo para maiwas aksidente, i-check ninyo ang mga preno niyan, ang mga gulong para para makaiwas tayo sa disgrasya. Yan, kasi yan yung mga sikreto na ikaw ay madidisgrasya. Yan, maaring siguro nag-uusap-usap kayo doon ng mga kaibigan mo, may pinuntahan ka tapos palihim kang nasundan ng mga kaaway mo na ito. Pumasok ka doon sa loob ng bahay nila, nag-uusap-usap, tapos pinutol yung preno o kung ano man diyan. Pag uwi mo, pag preno mo, disgrasya ka. Kaya ganun mga kapatid. Ang mga kaaway kasi mga kapatid, naandyan lang yan sa paligid. Yan. Naandyan lang yan kahit sa social media, pinagmamasdan kayo, ini-stalk kayo. Yan. May mga negatibo na mga sinasabi pa sa inyo, pero idedmahin ninyo mga kapatid. Walang naidudulot na mabuti ang mga ganyan pag pinatulan mo. Mag-focus ka sa sarili mo, hindi diyan sa ibang tao. Walang maidudulot na mabuti yan mga kapatid. Stubbornness. Itong stubbornness na ito mga kapatid, pag naririnig nila yung pangalan mo, yung boses mo, yung mga salita mo, meron talagang mga tao na babad trip sa inyo mga kapatid. May mga tao na babad trip, nagagalit, naiinis. Yan, may mga tao talagang ganun mga kapatid. Kahit ganun naman talaga ang mga pananalita mo, mga boses mo, yung mga kilos mo. Pero may mga tao talagang minsan nayayabangan, minsan naiinis, minsan nagagalit, minsan ay nababad trip pa sila pag ikaw ay nakikita nila. Pero hayaan mo na lang mga kapatid. Yan. Di naman natin kailangan ipagpilitan yung sarili mo sa isang mga taong mga ganyan, ay mga walang yan. Yan. Imagination. Yan. Itong yung mga iniisip nila na ang mga iniisip ng mga taong ito na ikaw ay siraan ay mga haka-haka lang ito mga kapatid. Ito ay mga haka-haka lang, hindi totoo, walang patunay, walang ebidensya yung mga chismis about sa iyo. Ito ay nabubuo lang ito mga imahinasyon nila sa kanilang utak, sa kanilang sarili, sa kanilang isip. Gawa ng may galit sa iyo, may inggit, may inis, kaya nakakagawa sila ng mga salita na hindi naman tugma sa buhay mo. Yan, may mga taong ganun mga kapatid. Yung tipong pag lumalakad ka, binabantayan ka pa. Ultimo nga pag tai mo ay siguro sisilipin ka pa siguro ng mga taong ito Yung mga taong ganun. Yung mga paninira about sa iyo ay maaring imahinasyon lang yon, mga gawa-gawa lang nila, yung mga chismis o haka-haka na hindi naman totoo. Yan, ang makakapagpatotoo sa sarili mo, ikaw ang makakapagpatotoo dahil umpisa pagkabata, dahil umpisa na nagkaisip ka, yan ang kasama mo, ang sarili mo, yan ang kakampi mo sa buhay. Yan. Good news. Itong good news na ito, ang mga sekreto na ito ay malalaman mo balang araw kung ano yung mga pinaplano ng mga kaaway mo. Ito yung good news na ito dapat abangan mo. Malalaman mo kung ano yung mga plano, kung ano yung mga sekreto ng mga taong ito. So yun ang iyong mga kaaway. Darating ang araw. Yan. Tignan natin yung mga mensahe ng mga anghel mga kapatid.
si Seraphia. Relax and open up to source. Keep your heart open. Ayan. Dapat i-relax mo ang iyong sarili. Ayan. I-relax mo, wag mong pansinin yung mga sinasabi ng mga taong iyan na nasa paligid. Wag kang basta-basta mag-open ng iyong saloobin sa ibang tao, dahil yan ay gagamitin nilang panlaban about sa iyo, lalong lalo na sa mga tao may inggit o mga kaaway mo. Yan. Ngayon ko lang nagamit itong angel message. Yan, si Seraphisa. Kuha na lang tayo 3 kasi di ako marunong mag-ano ng baraha. Kuha na lang itong si Arkanghel Butyalil. Yan. Be interdependent, expand your horizons. Yan. Ito yung mensahe niya sa inyo mga kapatid. Be independent to expand your horizons. Yan. Hayaan mo sila. Palakihin mo yung ano mo, kung anong pinaplano mo. Yan. Ito si Arkanghel Sandalphon. Yan po. 3 kasi yan po yung Hashem Sandalphon Tetragrammaton. Yan po ay nakapangalan ito sa akin. Ito talaga yung paborito kong pangalan, yung Hashem Sandalphon Tetragrammaton. Pero ang totoo ko pong pangalan, ang sabi daw nila, hindi daw po ako nagbibigay ng pangalan sa totoo kong social media. Siguro may mga kasalanan daw ako. Hindi. Dahil yan yung gusto kong pangalan. Tulad ng ibang mga manggagamot, may mga code name yan sila. Hindi yan sila nagbibigay ng totoong pangalan, mga kapatid. Yun yung mga may mga pangalan sila o alias sila diyan sa mga Pero ang totoo ko po talagang pangalan ay si Francis po talaga Bernabe ang totoong pangalan ko. Ayan. At ang pinangalan ko lang, ang kong pangalan ay na kasanayan ko yung Hashem Sandalphon Tetragrammaton. Ang Hashem po ay isa pong ng Panginoon. Yan, isa pong mataas na antas na Panginoon. Yan lang yung mga pangalan ko lang yan, code name ko lang yan. Yung Sandalphon, isang anghel yan. At yung Tetragrammaton, isang pentagram yan ni Solomon. Yung Tetragrammaton, isa ring Diyos yan na pentagram. Yan. Ito yung niya, mensahe ni Arkanghel Sandalphon. Tune in you your divine potential. Bring your world into harmony. Yan yung mensahe niya. Yan. At itong si Lady Gaia, your challenge are lesson. Yan. You are loved and welcome on earth. Yan. Yung mga pagsubok sa iyo ay isang isang aral yan sa iyo. Yan, kung ano man ang mga pagsubok mo, wag mong sisihin yung universe, wag mong sisihin yung Panginoon, wag mong sisihin ang mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil ang lahat ng tao dito sa mundo ay may mga pagsubok o suliranin na dapat nilang lagpasan. Yan. You are loved and welcome to earth. Mahal ka ng universe at lagi kang, kung hindi ka man welcome yung hindi ka man welcome ng mga tao diyan sa paligid mo, ng kapitbahay mo, kung hindi ka naman welcome diyan sa lugar ninyo, sa bayan ninyo, sa barangay ninyo, hindi ka man welcome diyan sa inyong lugar, maaring welcome ka sa ating sa kalikasan natin, sa mundo, dahil wala silang karapatan na kung ayaw nila sa iyo, yan ay ninyo, kung ayaw nila sa iyo, di silang mag-adjust. Yun dapat. You are loved and welcome the earth. Welcome na welcome ka sa ating mundo. Kung hindi ka man welcome sa kanila, welcome ka sa ating universe, welcome ka sa ating Panginoon. Hayaan mo yung mga taong iyan na walang magawang hindi maganda. Yan. May mga taong ganun, mga kapatid. Ikaw na lang ang mag-adjust sa mga taong ganyan. Yan lang, mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.